Hi mga ka-DC, magandang araw sa inyo. Nagbabalik ang inyong Kuya Louie dito sa bago nating channel na Kuya Louie Horror Stories. Kumusta kayong lahat? Sana naibigan niyo yung huli nating kwento. Bago tayo magsimula, gusto ko munang bigyan kayo ng konti bang pampagana lang. Ah, gusto kong malaman kung narinig niyo na ba ang boses nitong nasa tabi ko. Siguro kilala niyo yan. Ito sasample lang ko kayo. Tapos, pag narinig nyo at nakilala nyo, i-comment nyo kung sino siya, ha? Sige, boses ko yan. Ready? Steffi Chon, nagpunta ako sa Earth para makita ka. At hindi ako alis dito nang hindi ka kasama. Ayos ba? Sigurado ako, yung iba sa inyo napanood na yan. Relax lang kayo Panoorin nyo tong bago natin at sana ma-entertain uli kayo. Maraming salamat. Tita Mila, pwede bang bukas na lang ako maglinis? Medyo masakit kasi ang katawan ko ngayon eh. Hindi ko rin alam kung bakit parang nangihina ako simula kanina. Hindi naman ako nagpapabaya pero parang hindi ko talaga kaya ngayon eh. Laura, buong araw ka lang nasa kwarto tapos sasabihin mo ngayon pagod ka? Hindi kita pinapagawa ng mabigat na trabaho. Simpleng pag-aayos lang ng sarili mong gamit ang hinihingi ko. Hindi naman siguro ganun kahirap yun. Hindi nyo naman naiintindihan yung nararamdaman ko, tita. Hindi porket nakahiga ako, nagpapahinga na ako. May mga pagkakataon na parang pagod pa rin ako kahit wala naman akong ginagawa. Hindi ko sinasabing hindi ka napapagod, pero hindi pwedeng lagi kang ganyan. Kailangan mo ring matutong kumilos at tumulong dito sa bahay. Sige na nga lang po, ako na naman ang mali. Parang kahit na anong gawin ko, kulang pa rin sa inyo eh. Tahimik na napatingin si Milagros kay Laura habang ito ay humiga muli at pumikit na parang wala ng lakas. Hindi niya alam kung maaawa ba siya o maiinis. Ilang beses na itong nangyari at kapag pinagsasabihan niya si Laura, bigla itong magiging mahina at tila kawawa. Sa loob ng maraming taon na magkasama sila, sinubukan niyang maging mahinahon at intindihin ang pamangkin, lalo na't siya na lang ang natitirang nag-aalaga rito. Pero sa likod ng pag-unawa niya, may unti-unting pagdududang nagsisimulang mabuo. Nang sumunod na araw, Laura, napansin mo ba yung pitaka ko? Dito ko lang yun nilagay kanina sa mesa. May laman pa naman yun na kailangan ko bukas pero ngayon hindi ko na makita. Hindi ko po nakita, tita. Hindi naman ako lumabas ng kwarto buong hapon eh. Baka nailipat nyo lang kung saan. Minsan nakakalimutan nyo rin kung saan nyo nilalagay ang mga gamit nyo eh. Sigurado ka ba? Kasi wala namang ibang tao dito sa bahay. Tayo lang dalawa. Hindi naman basta nawawala ang pitaka kung hindi gagalawin. Tita, parang ang dating po ng tanong nyo ako ang kumuha. Hindi naman po ako ganon. Hindi ko naman kailangan gawin yon. Hindi kita inaakusahan. Nagtatanong lang ako. Pero sana kung may nakita ka, sabihin mo agad ha. Sabi ko na nga po, wala eh. Kung ayaw nyo maniwala, wala na akong magagawa. naganap si Milagro sa buong bahay. Sa kusina, sa sala, pati sa kwarto niya. Ngunit wala talaga ang pitaka. Hindi niya maiwasang mag-isip dahil wala namang ibang tao sa bahay kundi sila lang dalawa. Ayaw niyang agad husgahan si Laura, ngunit hindi rin niya maalis ang pagdududa. Sa kabilang banda, si Laura ay tahimik lang, nakahiga at parang walang pakialam. Sa simpleng pagkawala ng pitaka, may maliit na tanong na nagsimulang gumulo sa isip ni Milagros. Tita Mila, pwede po ba ako makiusap? Huwag niyo naman akong pag-isipan na magnanakaw. Masakit po kasi sa pakiramdam na parang ako agad ang pinaghihinalaan niyo. Hindi kita pinaghihinalaan agad, Laura. Pero hindi ko rin pwedeng baliwalain na nawawala ang gamit ko. Natural lang na magtanong ako lalo na't tayo lang ang nandito. Alam ko naman po, pero sana naman bigyan niyo ako ng tiwala. Hindi ko kayang gawin yun sa inyo. Kayo na nga lang ang pamilya ko eh. Kaya nga kita inaalagaan at tinutulungan eh. Pero sana maintindihan mo rin na hindi madaling mawala ng gamit, lalo na kung pinaghirapan ko yun. Sige po, pasensya na kung ganito lang ako. Mukhang lagi na lang ako nagkakamali sa paningin nyo.
Napapikit si Milagros habang naririnig ang boses ni Laura na puno ng lungkot. Hindi niya alam kung totoo ba o bahagi lang ng pag-arte. Ilang beses na niyang naranasan na kapag nahaharap sa ganitong sitwasyon, bigla na lang magiging kawawa si Laura at siya ang lalabas na masama. Sa bawat pagkakataon, mas pinipili niyang manahimik kaysa palalain pa ang sitwasyon. Subalit unti-unti na siyang napapagod. Bukas, pupunta ang pinsan mo dito. Sana maayos kang makitungo ha. Ayoko na ng gulo sa harap ng ibang tao. Hindi naman ako gumagawa ng gulo, tita. Tahimik lang ako lagi. Kung may nangyayari man, hindi ko naman kasalanan kung paano nila ito nakikita. Laura, hindi lahat ng bagay pwedeng idaan sa ganun. Minsan kailangan mong harapin ang sitwasyon, hindi yung umiiwas ka agad. Hindi po ako umiiwas. Natatakot lang ako kasi pakiramdam ko, kahit na anong gawin ko, mali pa rin ako sa paningin ninyo. Hindi ka mali, pero kailangan mo magbago sa ilang bagay. Sige po, susubukan ko. Tahimik ang paligid ngunit mabigat ang pakiramdam sa loob ng bahay. Hindi alam ni Milagros kung bakit parang may mali sa simpleng usapan nila. Sa bawat sagot ni Laura, may halong lungkot na parang totoo. Ngunit may parte rin na parang may tinatago. Hindi pa malinaw ang lahat, ngunit nagsisimula ng magising ang pakiramdam ni Milagros na may hindi tama sa mga nangyayari. Nang sumunod na araw, Tita Mila, pwede bang bukas na lang ako sumama sa inyo sa palengke? Parang hindi ko kasi kayang lumabas ngayon eh. Nahihilo pa rin ako at parang nangihina ang katawan ko. Laura, hindi pwedeng lagi kang ganyan. Kailangan mong gumalaw at matutong harapin ang mga simpleng gawain. Hindi habang buhay nandito ako para gawin ang lahat para sa'yo. Hindi ko naman inihingi na gawin niyo ang lahat. Sinusubukan ko rin naman pero minsan talaga hindi ko kaya. Sana maintindihan niyo ako. Iniintindi kita, pero hindi ibig sabihin no na hayaan kitang masanay sa ganitong ugali. Para din yan sa'yo. Parang lagi na lang akong may mali sa inyo. Nakakapagod din po pala na gano'n ang pakiramdam. tahimik na tumalikod si Laura at muling humiga, habang si Milagros nanatiling nakatayo at nag-iisip. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Pagod, inis, at konting awa. Subalit sa lahat ng yun, may isang bagay na malinaw sa kanya. May nagsisimulang magbago sa paraan ng pagtingin niya kay Laura. Hindi pa niya masabi kung ano, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya sigurado kung ang pamangkin niya ay tunay na kawawa o may itinatago lang na hindi niya palubusang nakikita. Kinabukasan, Tita Mila, anong oras po darating si Kuya Noel at yung asawa niya? Medyo kinakabahan lang ako kasi matagal ko na rin silang hindi nakikita. Baka kasi may masabi kong mali o may magawa kong hindi nila magustuhan. Wala kang dapat ikabahala, Laura. Pamilya natin sila. Basta maging maayos ka lang at makitungo na maayos, walang magiging problema, ha? Hindi naman sila yung tipo na mapanghusga. Ganun po ba? Sana nga po ganun. Minsan kasi pakiramdam ko kahit anong gawin ko, may mali pa rin sa paningin ng ibang tao eh. Kaya mas gusto ko na lang manahimik. Hindi ka naman dapat matakot sa sarili mong pamilya. Kung may mali ka man, pwede namang itama ng maayos. Hindi kailangan palakihin agad ang lahat. Opo, tita. Susubukan ko pong maging okay mamaya. Ayoko rin naman na may masabi sila sa inyo dahil lang sa akin. tahimik ang umagang yun, ngunit ramdam ang kaunting kaba sa loob ng bahay. Si Laura, hindi gaanong gumagalaw. Nakaupo lang sa gilid habang pinapanood si Milagros. Paminsan-minsay tumutulong, subalit mabilis din siyang napapagod. Si Milagros naman, pilit na ipinapakitang normal ang lahat. Kahit sa loob-loob niya, may dala pa rin siyang pagdududa mula sa mga nangyari nitong nakaraan. Laura, pakikuha nga yung plato sa cabinet. Ilalagay na natin sa mesa para hindi na tayo magmamadali mamaya pag dumating na sila. Sige po, tita. Pero sandali lang ha. Parang nangihina pa rin kasi ko eh. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon
ganito pa rin ang pakiramdam ko. Laura, konting galaw lang yan. Hindi naman kita pinapabuhat ng mabigat. Kailangan mo ring kumilos kahit papano. Opo, ginagawa ko naman po eh. Pasensya na kung mabagal ako. Hindi ko naman sinasadya. Hindi kita minamadali. Pero sana, huwag mo ring gawing dahilan lagi ang nararamdaman mo. Opo, susubukan ko po. Tahimik na kinuha ni Laura ang mga plato at inilagay sa mesa. Mabagal ang kilos niya at parang pinapakita na hirap siya sa bawat galaw. Pinanood siya ni Milagros ng ilang segundo bago muling bumalik sa pagluluto. Hindi niya alam kung ano ang mas nangingibabaw, awa ba o inis. Ngunit sa kabila nito, pinili niyang manahimik upang hindi na muling magkaroon ng tensyon bago pa man dumating ang bisita. Mila, nandito na kami. Ang tagal na rin ah. Ngayon lang ulit kami nakadalaw dito sa inyo. Mukhang marami kang hinanda ah. Ang bango naman ng niluluto mo, Mila. Parang fiesta. Nakakahiya naman na ganito karami ang pagkain para lang sa amin. Ay nako, minsan lang naman kayo dumalaw eh. Siyempre gusto ko naman na maayos ang pagsalubong sa inyo. Halina kayo, pasok na. Tito Noel, Tita Marisa, magandang umaga po. Pasensya na po kung hindi ako ganong nakakatulong ngayon ha. Medyo masama lang po ang pakiramdam ko eh. Bakit naman? May sakit ka ba, Laura? Oh, mukha ngang maputla ka. Hindi ka ba nagpapatingin? Oo nga, parang nangihina ka ha. Dapat magpahinga ka muna. Huwag ka masyadong magpapagod. Ngumiti si Laura ng mahina at umupo sa gilid. Hawak ang tiyan na parang nahihirapan. Sa unang tingin, tila totoong may dinaramdam siya. Si Milagros, napatingin sa kanya ngunit hindi na nagsalita. Ayaw niyang magsimula ng kahit anong hindi magandang usapan sa harap ng bisita. Kinahapunan, habang kumakain sila, naging magaan ang usapan. Nagtatawanan sina Noel at Marisa habang si Milagros nakikisabay sa kwento. Si Laura naman, tahimik lang at paminsan-minsay ngumingiti, subalit halatang hindi gaanong sumasali. Laura, kumain ka pa. Ang konti lang ng kinain mo. Hindi ka ba nagugutom? Busog na po ako, tita eh. Hindi ko rin po kasi ganang feel kumain. Parang nasusuka ako minsan. Oh, baka kailangan mo na talaga magpatingin. Hindi pwedeng pinababayaan mo lang yan. Opo, pero okay lang po ako. Sanay na rin po ako sa ganito. Kumain ka na lang ng konti. Hindi maganda na walang laman ng tiyan mo. Opo, tita. Salamat. Natahimik ulit si Laura matapos yun. Hindi na siya nagsalita pa, ngunit halatang may iniisip. Si Marisa, napatingin kay Milagros na parang may gustong itanong ngunit pinili na lang na manahimik. Kinagabihan, matapos ang kainan, napansin ni Marisa na nawawala ang maliit niyang pouch na may laman na pera at ilang gamit. Mila, may napansin ka ba dito sa bag ko? Kanina ko lang nilagay yung pouch ko dito pero ngayon wala na. Baka nailipat ko lang pero hindi ko na talaga makita. Diyan mo lang ba nilagay? Kanina nandyan pa yun nung nag-ayos tayo ng mesa. Hindi ko naman ginalaw ang bag mo. Baka nahulog lang kung saan. Hanapin muna natin. Baka nandyan lang sa paligid yun. Pasensya na po, hindi ko po napansin kung may gumalaw sa bag nyo. Nandito lang po ako kanina sa may gilid. Hindi ko rin alam kung saan napunta. Kanina ko lang talaga nakita yun eh. Ngayon bigla na lang nawala. Huwag muna kayo mag-alala. Hahanapin natin. Baka nandito lang yun sa bahay. Nagsimula silang maghanap sa sala at sa kusina. Si Milagros halatang kinakabahan. Habang si Noel, sinusubukang maging kalmado ang sitwasyon. Si Laura naman, nakaupo lang. Tahimik ngunit may kakaibang ekspresyon sa mukha na parang nagpipigil ng emosyon. Tita Mila, hindi nyo naman po ako pinag-iisipan ng may kinalaman ako dito, di ba? Natatakot po kasi ako na baka ako na naman ang mapagkamalan. Laura, wala akong sinasabing ganon. Naghahanap lang tayo. Huwag mo agad isipin na ikaw ang tinutukoy. Pero gano'n naman po lagi ang nangyayari. Kapag may nawawala,
Parang ako agad ang pinagdududahan, kahit wala naman talaga. Hindi naman namin sinasabi na ikaw, Laura. Huwag ka matakot. Hinahanap lang namin. Opo, pero masakit lang po kasi na parang ganun ang pakiramdam. Lagi po kasing ganun si Tita Mila sa akin eh. Kapag may nawawala siyang gamit, ako agad ang pinagbibintangan niya. Kaya natatakot po ako. Totoo ba yun? Ay, kumalma ka nga lang muna, Laura. Walang umaako sa sayo. Hanapin muna natin. Napayuko si Laura at biglang napahawak sa dibdib. Tila naiiyak. Sa harap ng lahat, naging tahimik siya at tila natatakot. Napatingin si Marisa kay Milagros, habang si Noel bahagyang napakunot ang noo. Sa loob ng bahay, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa masayang salo-salo, napalitan nito ng tensyon at katahimikan. Hindi pa malinaw kung sino ang may kasalanan, ngunit ang paraan ng pag-react ni Laura ay nagbigay ng ibang pakiramdam sa mga bisita. Sa unang pagkakataon, si Milagros ang nakaramdam na hindi na siya sigurado kung paano niya ipaliliwanag ang sarili niya sa iba. At sa parehong pagkakataon, si Laura ang unti-unting nakakakuha ng simpatya, habang si Milagros nagsisimulang mapunta sa alanganin. Kinabukasan, Mila, pasensya ka na kung bigla ako nagtanong kagabi ha. Hindi ko naman intensyon na magduda agad. Nagulat lang din kami ni Marisa sa nangyari. Hindi kasi biro ang mawala ng gamit sa loob ng bahay. Naiintindihan ko naman, Noel. Ako rin naman nagulat. Hindi ko rin alam kung paano nangyari yun eh. Pero sana hindi nyo agad iniisip na may masama akong ginagawa rito. Hindi naman ganun agad ang iniisip namin. Pero syempre, natural lang na magtanong lalo na tayo-tayo lang ang nandito. Gusto lang din naming malinawan. Pasensya na po kung parang lumala pang sitwasyon dahil sa akin. Ayoko naman po maging dahilan ng gulo dito sa bahay. Kung pwede lang sana na ako na lang ang umalis para wala ng problema. Laura, wag mo sabihin yan. Hindi ka naman pinapaalis dito at lalong hindi ikaw ang problema sa sitwasyong ito. ramdam pa rin ang bigat ng nangyari noong nakaraang gabi. Hindi na kasing gaan ang dati ang usapan sa loob ng bahay. Si Noel at Marisa mas tahimik ng kumilos, habang si Milagros abala sa kusina. Si Laura naman nakaupo lang sa gilid, tila walang lakas at tumiiwas sa tingin ng iba. Kahit walang nagsasalita tungkol sa nangyari, malinaw na may naiwan itong tensyon sa bawat isa. Sa simpleng kilo sa tingin, may mga bagay nang hindi na pareho katulad ng dati. Laura, halika nga rito. Napansin ko kanina habang naguhugas ka ng kamay, parang may pasa ka sa braso ah. Ano bang nangyari dyan? Ay, wala po to tita. Baka natamaan ko lang kung saan. Hindi ko rin po napansin kung kailan nangyari. Sigurado ka ba? Mukhang sariwa pa ang pasa mo ah. Mukhang hindi yan basta-basta natamaan lang. Okay lang po talaga. Huwag niyo na pong problemahin. Sanay na rin naman po ako sa mga ganito. Laura, anong ibig mo sabihin na sanay ka na? Kailan ka pa nagkaroon ng ganyang pasa na hindi mo alam kung saan galing? Wala po. Huwag niyo na pong palakihin. Ayoko na po ng gulo. Napatingin si Marisa kay Noel matapos marinig ang sagot ni Laura. Hindi man direkta ang sinasabi nito, may ipinapahiwatig itong hindi nila maipaliwanag. Si Milagros naman, napakunot ang noo. Halatang naguguluhan sa nangyayari. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang pasa at lalong hindi niya maintindihan kung bakit parang may tinatagong ibig sabihin ng mga salita ni Laura. Sa simpleng tanong, tila mas lalo pang lumalim ang tensyon sa pagitan nilang lahat. Laura, hindi mo pwedeng sabihin na wala lang yan. Kung may nangyari sa'yo, sabihin mo ng maayos. Hindi yung pahapyaw kang magsalita tapos kami ang mag-iisip kung anong ibig mong sabihin. Hindi ko po kayo pinipilit mag-isip ng kung ano. Kayo po ang naglalagay ng kahulugan sa mga sinasabi ko. Sinabi ko na pong okay lang ako. Mila, baka masyado mo lang din pinipilit si Laura magsalita. Kung ayaw niyang pag-usapan, hayaan mo na muna. Baka lalo lang siya ma-stress eh. Oo nga, mukhang hindi pa siya komportable.
Hayaan muna natin siya. Hindi rin naman natin alam ang buong nangyari. Hindi ko siya pinipilit. Gusto ko lang malinawan. Hindi naman pwedeng may nakikita tayo tapos magpapanggap na wala lang. Pasensya na po. Kasalanan ko na naman kung bakit ganito. Baka po kasi kapag sinabi ko ang totoo, mapasama pa kayo. Natahimik ang lahat matapos magsalita si Laura. Napayuko ito at tila pinipigilan ng pag-iyak. Sa hirap ng sitwasyon, si Milagros ang lalong napasama. Sa simpleng pagtatanong niya, siya pa ang lumabas na nanunumbat. Si Noel at Marisa nagkatinginan at hindi nagsasalita, ngunit halatang may iniisip. Hindi pa nila sinasabi ng direkta, ngunit may unti-unti nang nabubuong duda sa isip nila. Kinahapunan, sinubukan ni Milagros na ibalik sa normal ang takbo ng araw. Nagluto siya at nag-ayos ng bahay, habang si Laura nanatiling tahimik. Hindi na ito masyadong lumalapit sa kanila. At kapag kinakausap, maikli na lang ang sagot. Si Marisa naman, paminsan-minsang sumusulyap kay Laura at tila nag-aalala. Si Noel ay nanatiling tahimik, subalit mas naging mapagmasid. Noel, napapansin mo ba si Laura? Parang iba yung kilos niya ngayon kumpara kahapon. Parang mas lalo siyang natatakot. Oo, napansin ko nga rin. Lalo na nung tinanong siya tungkol sa pasa. Para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Ayoko naman mag-isip na masama pero parang may mali talaga eh. Huwag muna tayo mag-assume. Pero hindi rin natin pwedeng baliwalain ang nakikita natin. Pasensya na po kung naririnig ko. Ayoko po talagang maging dahilan ng pag-aalala niyo. Laura, hindi ka naman namin pinag-iisipan ng masama. Nag-aalala lang din kami sa'yo. Tahimik na napaupo si Laura at muling napayuko. Hindi na ito nagsalita pa. Sa bawat kilos niya, mas lalo siyang nagmumukhang kawawa. Si Milagros naman, napapikit na lang. Pilit pinipigilan ang sarili. Hindi niya alam kung paano niya ipaliliwanag ang sitwasyon na siya mismo hindi niya na maintindihan. Sa harap ng mga bisita, ramdam niya na unti-unti siyang nawawala ng panig. Noel, Marisa, gusto ko lang linawin na wala akong ginagawang masama kay Laura ha. Hindi ko siya sinasaktan. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung pasa niya. Wala naman kami sinasabing ganun agad, Mila. Pero sana maintindihan mo rin kung bakit kami nag-aalala. Hindi kasi normal yung nakikita namin eh. Oo nga, gusto lang din namin malaman ng totoo. Kasi kung may problema, mas mabuting maayos agad. Wala pong problema. Ako lang po talaga siguro ang may mali. Ako na lang po ang iiwas para hindi na lumala. Laura, tama na yan. Huwag mong gawing ganun ang sitwasyon. Hindi ko naman po sinasadya eh. Pero parang lagi na lang akong mali sa paningin nyo. Naging mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Sa bawat salita ni Laura, mas lalo nitong napapalalim ang iniisip ng iba. Si Milagros, naiipit sa sitwasyon na hindi niya kontrolado. Hindi niya alam kung paano lalabanan ng isang bagay na hindi naman niya ginagawa, subalit siya ang pinaghihinalaan. At sa kabilang banda, si Laura, patuloy na nagmumukhang kawawa sa harap ng lahat. Kinagabihan, mas naging tahimik ang lahat. Walang gustong magsimula ng usapan. Si Laura, maagang pumasok sa kwarto habang si Milagros ay naiwan sa sala kasama sina Noel at Marisa. Kahit walang direktang sinasabi, ramdam ang distansya na nagsimulang mabuo sa pagitan nila. Sa loob ng isang bahay, 4 na tao ang naroon. Ngunit parang bawat isa ay may sariling iniisip na hindi masabi ng buo. Sa puntong yun, hindi pa malinaw ang katotohanan. Subalit may isang bagay na unti-unting nagiging malinaw na hindi na pareho ang tingin ng iba kay Milagros. At habang si Laura patuloy na nagmumukhang kawawa, si Milagros naman ay unti-unting nawawala sa lugar na dati ay siya ang may kontrol.
Hindi pa tapos ang lahat, ngunit nagsisimula ng lumalim ang gulo na hindi na basta maaayos sa simpleng paliwanag lang. Nang sumunod na araw, Mila, pwede ba kitang makausap sandali? Gusto ko lang maintindihan ang nangyayari dito sa bahay niyo eh. Simula kagabi hanggang kanina, may mga bagay na hindi malinaw sa amin ni Marisa. Ano ba yun, Noel? Kung tungkol na naman ito kay Laura, wala naman ako ibang masasabi kundi wala akong ginagawang masama sa bata. Hindi ko alam kung bakit parang ako ang nagmumukhang mali. Hindi naman kita inaakusahan agad, Mila. Pero sana maintindihan mo rin kung bakit kami nag-aalala. Yung nawawalang gamit tapos ngayon may pasapa siya. Hindi kasi biro yung mga ganun. At ako ang pinaghihinalaan nyo? Ganun na ba agad? Hindi nyo man lang ba ako kilala bilang pinsan nyo? Ilang taon ko nang inaalagaan si Laura, tapos ganito lang ang iisipin nyo? Kilala ka namin, Mila. Kaya nga gusto kong marinig mula sa'yo mismo kung anong totoo. Hindi yung puro hula lang kami. mas lalong naging mabigat ang pakiramdam sa loob ng bahay. Hindi na maibalik ang dati nilang ayos na parang walang problema. Si Milagros, tahimik na nag-aasikaso sa kusina. Ngunit halata sa kilos niya na may iniisip siya. Si Noel, na natili sa sala at seryoso ang mukha. Habang si Marisa, malapit kay Laura at tila binabantayan ito. Si Laura naman ay tahimik, subalit ang bawat kilos parang may kasamang takot. Sa simpleng tingin pa lang, malinaw na may nabago sa relasyon nilang lahat. Laura, halika nga muna dito. Umupo ka sa tabi ko. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano ha. Nandito lang kami. Hindi ka nag-iisa. Salamat po, tita. Pasensya na po kung ganito ako. Hindi ko rin po maintindihan kung bakit parang lahat ng nangyayari. Ako ang nagiging dahilan. Hindi ka namin sinisisi. Nakikita na namin kung gaano ka nahihirapan. Hindi madali ang pinagdaraanan mo. Marisa, huwag naman sana kayong gumawa agad ng conclusion. Hindi pa nga natin alam ang totoo eh. Parang may pinaniniwalaan na kayo. Hindi kami gumagawa ng conclusion, Mila. Nag-o-observe lang kami. At sa nakikita namin, hindi rin namin pwedeng baliwalain to. Huwag niyo na po akong pag-awayan. Ayoko pong maging dahilan ng gulo. Tahimik na napayuko si Laura habang hawak ang sarili niyang braso, kung saan makikita pa rin ang pasa. Si Marisa, marahang hinawakan ng balikat nito na parang inaalo. Sa eksenang yon, si Milagros ang lalong napalayo. Kahit wala pang direktang sinasabi, ramdam niyang may unti-unti nang bumubuo ng paniniwala laban sa kanya. Sa simpleng kilos ni Marisa, kitang-kita ang pagkampi nito kay Laura. Mila, sana huwag kang magalit sa sasabihin ko ah. Pero bilang nakikita namin ang nangyayari, kailangan na rin namin magsalita. Hindi na kasi ito normal eh. Ano bang gusto niyong palabasin, Noel? Sabihin mo na ng direkta. Huwag mo akong paikutin. Ang gusto ko lang malaman kung may nangyayari ba dito na hindi namin alam. Kasi kung meron, mas mabuti nang aminin para maayos agad. Wala. Ilang beses ko bang sasabihin na wala akong ginagawa kay Laura? Hindi ko siya sinasaktan. Hindi ko siya inaapi. Hindi naman namin sinasabing sinasaktan mo siya. Pero may mga bagay na nakikita namin na hindi maipaliwanag eh. At ako agad ang iniisip nyo? Ako agad ang may kasalanan? Tama na po. Please lang. Huwag niyo na pong pag-awayan. Sa gitna ng usapan, lalo lang uminit ang sitwasyon. Si Milagros, hindi na maitago ang inis at sakit na nararamdaman. Sa kabilang banda, si Noel ay pilit na pinapanatiling kalmado ang sarili. Ngunit halata ang pagdududa sa kanyang mga tanong. Si Laura naman, nasa gitna ngunit tahimik lang at nanginginig, na parang siya ang pinaka nahihirapan sa lahat. Sa eksenang yon, lalong tumindi ang tensyon sa loob ng bahay. Kinahapunan, hindi na halos nag-uusap ang mga tao sa bahay. Ang dating masiglang usapan, napalitan ng katahimikan. Nanatili si Laura sa tabi ni Marisa, habang si Noel paminsan-minsang tumitingin kay Milagros. Abala naman si Milagros sa gawaing bahay ngunit halata na hindi siya mapakali. Sa bawat galaw niya,
Tila may iniisip siya na hindi niya mailabas. Mila, hindi kita hinuhusgahan ha, pero bilang nakikita ko si Laura, parang may pinagdaraanan siya na hindi niya masabi. Hindi ko lang kayang baliwalain yon. At ako ang dahilan nun sa paningin mo? Ganun ba ang gusto mong sabihin? Hindi. Hindi ko sinasabing ikaw agad, pero hindi rin natin pwedeng itanggi na may nangyayari. Kung may nangyayari man, hindi ako ang gumagawa nun. Ilang beses ko bang ipapaliwanag? Mila, huminahon ka muna. Hindi makakatulong kung magagalit ka agad. Paanong hindi ako magagalit kung ako ang pinag-iisipan kahit wala naman akong kasalanan? Pasensya na po. Kung hindi dahil sa akin, hindi niyo pag-uusapan ng mga ganito. Unti-unting napaupo si Laura at napahawak sa ulo na tila nahihirapan. Sa bawat salita niya, mas lalo siyang nagmumukhang kawawa. Si Marisa naman ay agad na lumapit at inalo siya. Habang si Noel, napatingin naman kay Milagros na may halong pagdududa. Sa eksenang yon, hindi na pantay ang tingin ng lahat. May malinaw ng linyang naghihiwalay sa kanila. Kinagabihan, halos walang kumain ng sabay-sabay. Kanya-kanya na sila ng galaw sa loob ng bahay. Maagang pumasok si Laura sa kwarto kasama si Marisa, habang si Noel naiwan naman sa sala. Si Milagros naman, tahimik na naguhugas ng pinggan ng mag-isa. Mila, sana huwag ka magalit sa sasabihin ko ha. Pero baka kailangan mo rin pag-isipan ang sarili mo. Minsan kasi hindi natin napapansin ang mga nagagawa natin. Ano bang ibig mo sabihin? Na ako may problema dito? Hindi ko sinasabing ikaw lang. Pero baka may mga bagay na hindi mo namamalaya na nakakasakit na pala sa iba. Noel, sobra na yan ha. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ako ganong klase ng tao. Kaya nga sinasabi ko na pag-isipan mo. Hindi ko rin gustong mag-isip ng masama. Pero kailangan nating harapin ang totoo. At anong totoo para sa'yo ngayon? Na ako may kasalanan? Tahimik na napatigil si Noel. Hindi siya sumagot agad ngunit ang katahimikan niya ang nagsilbing sagot. Sa puntong yun, malinaw na kay Milagros na hindi na siya pinaniniwalaan tulad ng dati. Hindi pa man direktang sinasabi, nararamdaman niya nang nawawala na ang tiwala ng sariling pamilya niya sa kanya. Sa loob ng bahay, unti-unting nagbago ang lahat. Patuloy si Laura na nagmumukhang kawawa sa paningin ng iba, habang si Milagros naman, unti-unting nawawala ng kakampi. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang agwat sa pagitan nila. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, malinaw na ang laban ni Milagros ay hindi na lang laban sa sitwasyon kundi laban na rin sa paniniwala ng mga taong dati nasa panig niya. Kinabukasan, Mila, napapansin mo ba ang nangyayari? Hindi na ito tulad ng dati. Simula nang dumating kami, sunod-sunod na ang mga bagay na hindi maipaliwanag. Hindi ko na alam kung paano ko ito iintindihin ng hindi nagdududa. Noel, ilang beses ko bang ipapaliwanag? Wala akong ginagawa kay Laura. Hindi ko siya sinasaktan. Hindi ko siya tinatakot. Hindi ko alam kung bakit parang ako ang lumalabas na masama. At mas lalong hindi ko alam kung bakit siya umaakto ng ganun. Hindi ka naman namin inaakusahan, Mila. Pero bilang nakikita namin si Laura araw-araw nitong mga nakaraan, hindi namin pwedeng baliwalain ang kalagayan niya. May mali at hindi na ito pwedeng ipagwalang bahala. Please lang po, huwag niyo na pong pag-awayan ng tungkol sa akin. Ayoko po talaga maging dahilan ng gulo. Kung pwede lang po, ako na lang po mag-a-adjust para wala ng problema. Hindi pwedeng ganun lang, Laura. Hindi kailangan na ikaw lagi ang umiiwas kung may nararamdaman kang hindi tama. si Marisa halos hindi na lumalapit kay Milagros, habang si Noel ay mas pinipiling manatili sa tabi ni Laura. Si Milagros naman, tahimik na gumagawa ng mga gawain ngunit halata sa kanyang kilos na hindi na siya komportable sa sariling bahay. Si Laura, mas naging mahina ang bawat galaw. Mas tahimik at mas umiiwas sa tingin ni Milagros. Sa bawat sandali, mas lalong lumalayo ang loob ng lahat kay Milagros. Laura,
Napansin ko kanina habang nagbibihis ka, parang may bago ka na namang pasa sa may balikat ah. Ano na naman na nangyari? Hindi na ito normal. Huwag niyo na po sanang pansinin. Baka po kasi lalo lang lumala ang sitwasyon. Ayoko pong may magalit eh. Ano bang ibig mo sabihin na may magagalit? Laura, huwag ka matakot. Sabihin mo lang kung ano ang totoo. Wala po. Ako lang po talaga siguro ang may kasalanan. Hindi ko rin po maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari sa akin eh. Laura, ano ba talagang gusto mong ipahiwatig? Hindi ka naman nagsasalita ng diretso pero parang may pinapalabas kang kung ano ah. Hindi po. Ayoko lang po magsalita kasi baka mas lalong lumala pa. Napatingin si Marisa kay Noel na halatang nag-aalala. Hindi na ito simpleng sitwasyon para sa kanila. Ang mga sagot ni Laura, hindi direkta ngunit malinaw na may pinaparamdam. Si Milagros naman, lalong naguguluhan at naiipit sa sitwasyon. Sa bawat salita ni Laura, mas lalo siyang nagmumukhang may kasalanan kahit wala siyang ginagawa. Mila, hindi na ito pwedeng ipagsawalang bahala eh. Hindi na ito simpleng pagkakataon lang. May nangyayari at kailangan natin yung harapin. Ano bang gusto mong marinig, Noel? Naaamin ako sa bagay na hindi ko naman ginagawa. Hindi ako ganun. Walang nagsasabing umamin ka agad. Pero sana, maintindihan mo na may nakikita kami na hindi namin kayang baliwalain. At dahil lang sa nakikita nyo, ako na agad ang may kasalanan. Hindi ka namin inuhusgahan agad. Pero kailangan din namin protektahan si Laura kung may nangyayari sa kanya. Huwag niyo na po akong protektahan. Ayoko pong lumala pa ang lahat. Lalong bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Ang dating simpleng usapan, nauwi na sa seryosong tensyon. Si Milagros ay napapikit, pilit pinipigilan ang sarili. Sa bawat salitang naririnig niya, tila unti-unti siyang nawawala ng karapatan sa sarili niyang tahanan. Kinahapunan, nagpasya sina Noel at Marisa na kausapin si Laura ng masinsinan. Nakaupo sila sa sala habang si Milagros nasa kusina. Tahimik lang ngunit nakikinig sa usapan. Laura, makinig ka sa akin. Kung hindi ka komportable dito, pwede kang sumama sa amin. Doon ka muna sa amin tumira kahit pansamantala lang para makapagpahinga ka rin. Hindi po pwede. Ayoko pong umalis dito. Baka po may magalit kapag ginawa ko yun. Ayoko pong magdulot ng mas malaking problema. Walang dapat magalit kung para sa ikabubuti mo naman. Hindi ka dapat matakot kung wala kang ginagawang mali. Hindi niyo po naiintindihan. Mas mabuti na pong nandito na lang ako. Sanay na rin naman po ako eh. Pero hindi ibig sabihin na sanay ka na, tama na ang nangyayari. Laura, may karapatan ka ring maging maayos. Ayoko pong may mag-isip na tumatakas ako. Mas lalong lalaki ang problema. Napatingin si Noel kay Marisa matapos marinig ang sagot ni Laura. Sa halip na gumaan ang pakiramdam nila, mas lalo silang nag-aalala. Ang paraan ng pagsagot ni Laura, tila may kinatatakutan ngunit hindi niya sinasabi ng diretso kung ano yun. Sa ganitong sitwasyon, mas lalong tumibay sa isip nila na may mali sa nangyayari. Naririnig ko ang usapan ninyo. Kung gusto niyong sumama si Laura sa inyo, hindi ko siya pipigilan. Wala akong tinatago at lalong wala akong dapat ikatakot. Huwag na po, please lang po. Ayoko pong umalis. Ayoko pong may mangyaring mas masama. Narinig mo yon, Mila? Kahit may pagkakataon na umalis, ayaw niya. Hindi mo ba naiisip kung bakit? Dahil pinipili niyang manatili. Yun lang yun. Huwag niyong lagyan ng kung ano-anong kahulugan. Mila, hindi ganun kasimple yon. Hindi mo man nakikita kung paano siya magsalita. Parang may kinatatakutan siya. Hindi ako ang dapat niyong tanungin tungkol dyan. Please lang po, huwag niyo na pong palalimin. Ayoko na pong marinig ang mga ganito. Sa puntong yun, tuluyan ang nag-iba ang takbo ng sitwasyon. Hindi na lamang ito tungkol sa nawawalang gamit o sa mga pasa. Ang usapan, umabot na sa punto kung saan ang tiwala ay halos wala na. Si Milagros, naiwan na lamang sa gitna ng mga paratang na hindi direktang sinasabi, ngunit may malinaw na pinapahiwatig.
Kinagabihan, nag-usap sina Noel at Marisa sa isang sulok habang si Milagros nasa kusina at si Laura naman ay nasa kwarto. Hindi tayo aalis agad, Marisa. Hindi ako kampante na iiwan si Laura dito sa ganitong sitwasyon. Kung may nangyayari talaga, baka mas lumala pa kapag wala tayo. Tama ka nga. Hindi rin ako mapakali. Mas mabuti nang manatili muna tayo dito. Hindi natin pwedeng ipagsawalang bahalang lahat ng ito. Kailangan natin bantayan ang sitwasyon. Hindi pwedeng pabayaan na lang. Oo nga, hanggat hindi malinaw ang lahat, hindi tayo aalis dito. Naririnig ko kayo. Kung yan ang desisyon nyo, wala akong magagawa. Pero sana, tandaan nyo na wala akong ginagawang mali. Hindi namin sinasabing sigurado na kami. Pero hindi rin namin pwedeng isarang mata namin sa nakikita namin. Bahala kayo kung ano ang gusto nyong paniwalaan. Tahimik na naupo si Milagros matapos yun. Sa unang pagkakataon, ramdam niya na hindi na siya pinaniniwalaan kahit ng sarili niyang pamilya. Sa loob ng bahay, siya na ang tila naging dayuhan sa sarili niyang mundo. At sa kabilang banda, nananatiling tahimik si Laura sa kwarto. Patuloy na gumaganap sa papel na siya ang kawawa. Sa gabing yun, tuluyan ng bumigat ang sitwasyon. Hindi na ito simpleng hindi pagkakaunawaan. Isa na itong laban ng paniniwala kung saan si Milagros ang unti-unting nawawala. Kinabukasan, Mila, hindi ka na ba talaga magsasalita na maayos? Simula kahapon parang umiiwas ka na lang sa amin eh. Kung may gusto kang ipaliwanag, ngayon na ang oras. Hindi pwedeng ganito na lang palagi. Ano pa bang gusto mong marinig, Noel? Ilang beses ko nang sinabi na wala akong ginagawa kay Laura. Pero kahit anong sabihin ko, parang hindi nyo rin naman ako pinaniniwalaan. Hindi naman sa hindi kami naniniwala sa iyo, Mila. Pero sana maintindihan mo na hindi rin madali para sa amin na nakikita namin. Hindi lang ito basta hinala. May mga bagay kasi na paulit-ulit nangyayari. Nahihiya na po ako. Parang ako pa ang dahilan kung bakit nagkakagulo kayo. Hindi ikaw ang problema dito, Laura. Kaya nga gusto naming maayos agad ito eh. halos wala nang pumapansin kay Milagros maliban na lang kung kailangan. Si Noel at Marisa, abala na kay Laura. Kinakausap ito, binabantayan at tinutulungan kahit sa simpleng bagay. Si Laura naman, mas naging kampante sa kilos. Ngunit hindi nawawala ang paawa niyang tono sa tuwing may kausap. Si Milagros ay tahimik lang sa gilid. Gumagawa ng mga gawaing bagay ngunit malinaw na wala na siyang lugar sa kanyang sariling bahay. Laura, kumain ka na muna. Hindi ka pala halos nakakain simula kanina. Hindi ka gagaling kung ganyan ka. Ayoko po muna. Parang wala po akong gana. Parang masakit po ang tiyan ko eh. Hindi ko po maintindihan. Kailangan mong kumain kahit konti. Hindi pwedeng pinababayaan mo ang sarili mo. Susubukan ko po. Pero parang nahihilo po ako eh. Bakit ba lagi ka nalang may sakit? Minsan nakikita kita sa kwarto, nakakagalaw ka naman na maayos kung ikaw lang mag-isa. Hindi ko naman kasalanan na masama talaga ang pakiramdam ko eh. Tahimik na napatingin si Milagros kay Laura. Sa unang pagkakataon, may kakaibang pumasok sa isip niya. Hindi pa malinaw ngunit may pakiramdam siya na hindi na ito simpleng sitwasyon. Hindi na ito basta pag-arte lang. Subalit sa kabila nito, pinili niyang manahimik muna. Wala na rin namang maniniwala sa kanya. Kinahapunan, lumabas si Milagros ng bahay. Hindi siya nagsabi kung saan siya pupunta. Hindi na rin siya tinanong. Para sa kanila, tila normal na lang na wala siya. Naglakad siya ng diretso hanggang sa makarating siya sa dulo ng kalsada kung saan may maliit na kubo. Doon nakatira ang isang matandang lalaki na kilala sa lugar na may alam sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Oh, Mila, matagal ka nang hindi napapadaan dito ah. Ano at napadpad ka rito ngayon? Wala naman po, Mang Poldo. Gusto ko lang sana makipag-usap. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko. Alam ko na ang itsura ng taong may problema. Hindi ka na parito nang wala lang. Pinagbibintangan po ako sa sarili kong bahay. Kahit wala akong ginagawa, ako ang lumalabas na masama.
Unti-unti na akong pinagtutulungan. At gusto mong maibalik ang totoo? Opo, pero hindi ko po alam kung paano. May paraan, hindi para manakit, kundi para lumabas ang katotohanan. Natahimik si Milagros matapos marinig ang sinabi ng matanda. Hindi siya agad sumagot. Sa loob niya, may laban pa rin. Hindi siya sanay sa ganitong bagay. Hindi siya naniniwala basta-basta. Subalit sa sitwasyon niya ngayon, wala na siyang ibang makitang paraan. Hindi po ako naniniwala sa ganyan. Ayoko pong gumawa ng mali. Ayoko pong manakit ng iba. Hindi lahat ng ginagawa ay para manakit. Minsan, para lang ilabas ang totoo. Nasa paggamit yan, hindi sa mismong paraan. Pero, paano po kung lumala? Paano kung may mangyaring hindi ko kontrolado? Kung ang intensyon mo ay malinaw, hindi lalayo sa kung ano lang ang kailangan. Hindi ito para gumanti, kundi para ipakita ang katotohanan. Hindi ko alam kung kaya ko to, Mang Poldo. Mas kaya mo kaysa manatiling tahimik habang sinisira ka. Napahawak si Milagro sa kanyang noo. Ramdam niya ang pagod, hindi lang sa katawan kundi sa isip. Ilang araw na siyang tinatamaan ng paratang, ng tingin, ng paniniwala ng iba. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na baka hindi sapat ang pagiging tama kung wala namang naniniwala. Kung gagawin ko po ito, wala bang masasaktan ng sobra? Hindi kung tama naman ang gagawin mo. Pisikal lang ang mararamdaman. Walang lalagpas doon kung hindi mo hihigitan. Gusto ko lang lumabas ang totoo. Yun lang po, Mang Poldo. Kung ganon, humanda ka na. Tahimik na tumango si Milagros. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa niya. Ngunit alam niyang wala na siyang ibang paraan. Sa puntong yon, hindi na siya naghahanap ng hustisya mula sa iba. Siya na mismo ang gagawa ng paraan para lumabas ang katotohanan. Kinagabihan, bumalik si Milagros sa bahay na parang walang nangyari. Tahimik lang siya, walang kaimik-imik. Si Noel at Marisa, nasa sala kasama si Laura. Walang pumansin sa kanya pagpasok niya. Laura, okay ka lang ba? O, parang namumutla ka lalo. Hindi ko po alam. Parang sumasakit po ang tiyan ko eh. Kanina pa po ako ganito. Masakit na naman ang tiyan mo? Baka may nakain ka lang na... Hindi po. Pareho lang naman po ang kinain natin eh. Ganun ba? Humiga ka muna at magpahinga. Tahimik na umupo si Milagros. Nakatingin lang siya kay Laura na hawak ang tiyan nito. Hindi siya nagsasalita, hindi kumikilos. Ngunit sa loob-loob niya, alam niya na nagsimula ng isang bagay na hindi basta titigil. Kinagabihan, mas lalo pang lumala ang pakiramdam ni Laura. Paminsan-minsan, napapahawak siya sa tiyan, napapangiwi at napapahiga. Si Marisa naman, hindi na mapakali habang si Noel ay nag-aalala. Laura, kailangan na siguro natin magpatingin bukas kapag hindi pa ito nawala. Sige po, pero sana mawala na to. Ang hirap po ng pakiramdam ko eh. Nandito lang kami. Huwag ka mag-alala. Sa gabing yun, hindi na nakatulog ng maayos si Laura. Habang ang lahat ay nag-aalala sa kanya, si Milagros tahimik lamang sa isang sulok. Hindi siya nagpakita ng kahit anong emosyon. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niya na nagsimula na ang pagbabalik ng kontrol. Hindi pa malinaw sa iba subalit unti-unti nang nagbabago ang takbo ng sitwasyon. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, hindi na si Milagros ang walang laban. Kinabukasan, Laura, bumangon ka muna. Subukan mong kumain kahit konti. Kagabi pa halos walang laman ng tiyan mo eh. Hindi ka gagaling kung ganyan ang ginagawa mo sa sarili mo. Hindi ko po kaya, tita. Parang sumasakit na naman ang tiyan ko eh. Kahit tubig lang parang nasusuka ako. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito.
Hindi na ito normal, Laura. Kagabi pa paulit-ulit siya na. Hindi pwedeng ipagsawalang bahala na lang natin to. Kailangan na talaga siguro natin magpatingin. Kanina pa namin sinasabi na magpatingin ka, ayaw mo naman. Ngayon mas lumala na tuloy. Hindi ko naman po ginusto na ganito. Hindi ko rin po alam kung bakit nangyayari to sa akin. Hindi na halos makatayo si Laura ng maayos. Paminsan-minsan, napapahawak siya sa tiyan at napapangiwi sa sakit. Si Marisa, hindi na mapakali sa pag-aalala. Habang si Noel naman, naglalakad-lakad sa sala na parang hindi alam ang gagawin. Si Milagros naman, tahimik lang na nakatingin sa kanila ngunit walang sinasabi. Sa unang pagkakataon, hindi na siya sentro ng usapan. Lahat ng atensyon na kay Laura na. Hindi na natin to pwedeng patagalin. Maganda ka na, Laura. Dadaling ka namin sa klinik. Hindi na sapat ang pahinga lang. Sige po, pero nahihilo po talaga ako. Parang ang bigat ng katawan ko. Huwag ka mag-alala, nandito lang kami. Sasamahan ka namin. Hindi ka namin pababayaan. Sumama ka na, Laura, para matapos na. Para maging malinaw na kung ano talaga ang problema. Opo, sasama na po ako. O sige, umalis na tayo. Tahimik silang umalis ng bahay. Walang gaanong usapan sa daan. Ramdamang kaba sa loob ng sasakyan. Si Laura, nakapikit at hawak ang tiyan. Habang si Marisa, nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Si Noel ay seryoso at si Milagros naman, tahimik lang sa tabi. Tila walang emosyon. Hindi pa malinaw sa iba ngunit sa loob-loob niya, alam niya kung bakit nangyayari ang lahat. Base sa check-up, wala naman akong nakikitang seryosong problema. Normal ang vital signs niya. Maaaring stress o simpleng digestive issue lang ito. Dok, sigurado po ba kayo? Halos hindi na siya makakain at hirap na hirap siya kagabi. Oo, pero wala naman tayo nakikitang alarming sa tests. Bibigyan ko na lang siya ng gamot para sa tiyan at pahinga muna. Ibig sabihin, wala talagang malinaw na sakit? Sa ngayon wala. Observation muna tayo. Ganun po ba? Pero ang sakit po talaga eh. Tahimik silang lumabas ng klinik. Hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ni Noel at Marisa. Para sa kanila, kulang ang sagot. Hindi nila matanggap na simpleng wala lang ang nangyayari kay Laura. Si Milagros naman, nananatiling tahimik habang si Laura ay mukhang lalong nangihina. Kinahapunan, bumalik sila sa bahay. Pinahiga agad si Laura habang si Marisa ay nagbabantay. Si Noel, nakaupo sa gilid at nag-iisip. Si Milagros naman nasa kusina. Ngunit paminsan-minsan, sumusulyap sa sala. Laura, inumin mo muna tong gamot. Baka makatulong para mabawasan ang sakit ng tiyan mo. Sige po, pero parang wala pong epekto eh. Kanina pa po ganito. Magpahinga ka lang muna. Huwag mo munang pilitin ang sarili mo. Minsan kasi, lalo lang lumalala kapag iniisip mo nang iniisip. Hindi ko naman po iniisip. Nararamdaman ko po talaga. Huwag ka na munang makinig sa kung ano-ano. Mag-focus ka muna sa sarili mo. Tahimik na napapikit si Laura. Ilang segundo ang lumipas, bigla siyang napangiwi at napahawak sa tiyan. Aray, ang sakit. Parang mas lumalala. Oh, ano nangyari? Hindi ko po alam. Bigla na lang. Ang sakit. Ang sakit talaga. Humiga ka lang. Dahan-dahan lang. Biglang napangiwi ulit si Laura. Mas matindi kaysa kanina. Napahiga siya at napapikit sa sakit. Si Marisa, agad na napahawak sa kanya. Habang si Noel, napatayo na sa kaba. Si Milagros naman ay nakatingin lang sa kanila. Kinagabihan, hindi na halos makapagsalita si Laura sa sakit. Paminsan-minsan, napapangiwi siya at napapahawak sa tiyan. Si Marisa ang patuloy na nag-aalaga, habang si Noel lalong naguguluhan sa nangyayari. Hindi na niya alam kung ano ang kanyang paniniwalaan. Mila, hindi mo ba napapansin? Parang may kakaiba eh. Hindi na ito normal na sakit lang.
Matagal ko nang sinasabi na hindi lahat ng nakikita nyo, ganun lang kasimple. Ano bang ibig mo sabihin? Wala. Sinasabi ko lang na hindi lahat naiintindihan agad. Hindi ka ba nagtataka kung bakit walang makita ang doktor pero ganito ang nararamdaman niya? Siguro may dahilan. Hindi ko na po kaya. Parang may mali talaga. Unti-unting napaupo si Laura. Nanginginig ang kamay. Hindi na niya maintindihan ang sarili niyang katawan. Sa bawat sandali, tila mas lumalala ang nararamdaman niya lalo na kapag may tinatanong sa kanya. Laura, may gusto ka bang sabihin? Sabihin mo lang, wag mong kinikimkim. Wala po. Wala po talaga. Sigurado ka ba? Opo. Bigla na naman siyang napahawak sa tiyan at napangiwi sa sakit. Hindi ka ba napapagod sa pagtatago? Ano po? Ano pong ibig niyo sabihin? Wala. Mila, ano ba sinasabi mo? Sinasabi ko lang na minsan, kapag may hindi ka sinasabi, mas lalo kang nahihirapan. Hindi ko po alam kung anong sinasabi niyo. Mila, wag naman ngayon. Tahimik na napatingin si Laura kay Milagros. Sa unang pagkakataon, may kakaibang takot sa mata niya. Hindi niya alam kung bakit ngunit parang may unti-unting pumipilit sa kanya na magsalita. Subalit pinipigilan niya lang. Kinagabihan, habang tahimik ang lahat, nakahiga si Laura ngunit gising pa rin. Hindi siya mapakali. Sa bawat pag-iisip niya, mas lalo siyang nasasaktan. Sa bawat pagtatago niya, mas lalo siyang nahihirapan. Sa kabilang banda, nakaupo lang si Milagro sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Sa puntong yun, hindi pa malinaw sa iba ang koneksyon ng lahat. Ngunit unti-unti nang nababasag ang kontrol ni Laura. Sa bawat sandali, mas nahihirapan na siyang panindigan ang mga bagay na sinimulan niya. At habang lumalalim ang gabi, malinaw na malapit na siyang bumigay kahit hindi pa niya inaamin. Nang sumunod na araw, Laura, bumangon ka muna kahit sandali Kailangan mong uminom ng tubig kahit konti. Kanina pa tuyo ang labi mo at hindi ka na rin halos nagsasalita. Hindi na ito simpleng sakit lang. Ramdam ko na mas lumalala ng kalagayan mo. Tita, hindi ko na po talaga kaya. Parang umiikot ang panangin ko at ang sakit ng tiyan ko. Hindi na siya katulad ng dati. Parang may pumipiga sa loob at hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari to. Laura, hindi na pwede to. Kagabi pa paulit-ulit na ganito eh. Kung kailangan dadaling ka ulit namin sa ospital, hindi na namin kayang basta panoorin ka lang na nahihirapan. Kahit saan niyo pa siya dalhin kung hindi malinaw ang dahilan, babalik lang din yan. Minsan, hindi sa katawan nagsisimula ang problema, kundi sa ibang bagay na ayaw nating harapin. Hindi ko po alam kung anong ibig niya sabihin. Pero hindi ko na po talaga kaya. Parang may mali. Parang may bumabalik sa akin. halos hindi na makatayo si Laura ng mag-isa. Kailangan na siyang alalayan ni Marisa para makaupo man lang. Si Noel naman, mas lalong naging seryoso at hindi na mapakali. Nanatiling tahimik naman si Milagros. Ngunit ngayon, mas mapagmasid na siya. Hindi na siya basta nanonood lang at parang hinihintay niya ang susunod na mangyayari. Sa loob ng bahay, ramdam ang kakaibang tensyon na hindi na katulad ng dati. Laura, kailangan mo maging tapat sa amin. Hindi na namin alam kung ano nangyayari. Pero malinaw na may hindi ka sinasabi. Hindi ito basta sakit lang. May pattern na kami na napapansin. Ano pong pattern? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Nasasaktan lang po talaga ako. At hindi ko na po kaya kontrolin to. Napapansin namin, Laura, kapag may tinatanong sa'yo parang may iniiwasan kang sagutin. Doon ka mas lalong nasasaktan eh. Hindi mo ba napapansin yon? Hindi po. Hindi po totoo yun. Wala po akong tinatago. Sigurado ka? Kasi kahit ako napapansin ko na, hindi ka pa nagsasalita ng diretsyo, umiikot ka na agad, tapos biglang sasakit ang tiyan mo. Hindi po. Hindi po ganon.
Biglang napahawak si Laura sa tiyan niya at napangiwi na naman sa sakit. Napasigaw siya ng mahina at napayuko. Si Marisa agad na lumapit habang si Noel ay lalong nag-alala. Ano na naman, Laura? Huminga ka lang dahan-dahan. Huwag mong pilitin magsalita kung masakit. Ang sakit. Ang sakit po talaga. Hindi ko na kaya. Parang may pumipilipit po sa tiyan ko. Anong pumipilipit, Laura? Sabihin mo, hindi ka namin maintindihan eh. Wala po. Wala po talaga. Bigla na naman siyang napangiwi at napahiga sa sakit. Tahimik ang ilang segundo. Walang nagsalita ngunit ngayon, hindi na pareho ang tingin ni na Noel at Marisa. Hindi na puro awa, may halo ng tanong. Kinahapunan, bahagyang humupa ang sakit ni Laura. Nakaupo siya sa sofa ngunit halata pa rin ang pangihina. Si Noel ay nakatayo sa harap niya at seryoso ang mukha. Nakaupo naman sa gilid si Marisa at hawak ang kamay ni Laura. Laura, makinig ka sa akin. Hindi na ito tungkol sa sakit lang. May napapansin kami at hindi namin pwedeng baliwalain to. Kung may tinatago ka, ngayon na ang oras para sabihin mo yon. Hindi ko po kayang magsalita. Hindi ko po kayang sabihin. Parang may pumipigil sa akin. Anong hindi mo kayang sabihin? Hindi ka namin iiwan. Kahit anong sabihin mo, nandito kami. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po gustong mangyari to. Ha? Anong hindi mo sinasadya? Ano nangyari sa'yo, Laura? Hindi ko po kayang sabihin. Hindi pa. Biglang napahawak ulit siya sa kanyang tiyan at napangiwi sa sakit. Mas matindi kaysa kanina. Napatingin si Noel kay Marisa. Pareho silang tahimik. Hindi na ito basta hinala. May lumalabas na, kahit hindi pa buo. Ang hirap magtago, no? Lalo na kapag ikaw na mismo ang nahihirapan. Tita, please po. Hindi kita pinipilit. Ikaw mismo ang nakakaramdam niyan. Kinagabihan, mas lalong naging emosyonal si Laura. Hindi na siya tulad ng dati na kontrolado ang pag-arte. Ngayon, may halong takot na totoo. Hindi na niya alam kung paano haharapin ang nararamdaman niya. Tita, tito, natatakot na po ako. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin. Parang may bumabalik. Parang hindi ko na kayang itago. Ano bang itinatago mo, Laura? Sabihin mo lang, hindi ka namin pababayaan. Hindi ko po kaya. Hindi pa. Hindi pa. Laura, kung hindi mo sasabihin, lalo ka lang mahihirapan. Nakikita namin eh. Alam ko po. Pero natatakot po ako. Baka mas lalo pang lumala. Mas lalong lalala talaga kung hindi mo haharapin. Tita, please naman. Tahimik na tumingin si Milagros kay Laura. Wala siyang galit sa mukha kundi isang matagal nang hinihintay na sandali. Hindi siya nagsasalita ng direkta ngunit sapat na ang presensya niya para maramdaman ni Laura ang bigat. Sa gabing yun, walang nakatulog ng maayos. Patuloy si Laura sa pag-iyak at paghawak sa kanyang tiyan. Nagbabantay naman si Marisa at si Noel ay nag-iisip at si Milagros naman tahimik lamang sa isang sulok. Sa puntong yun, hindi na maikakaila na may nababasag. Hindi na kayang panindigan ni Laura ang lahat ng kanyang ginawa. Sa bawat sandali, mas lumalapit siya sa punto na wala na siyang ibang pagpipilian kundi magsabi ng totoo. At habang lumalalim ang gabi, malinaw na isang hakbang na lang ang pagitan niya sa pagbagsak. Isang hakbang na hindi niya na kayang iwasan pa. Laura, hindi na namin kayang baliwalain ang nangyayari. Simula nung nakaraan, hindi ka na halos makakilos na maayos at paulit-ulit na lumalala ang sakit mo tuwing may tinatanong sa'yo. Hindi na ito normal at hindi na ito simpleng pagod o sakit lang. Kung may tinatago ka, kailangan mo na magsalita ngayon mismo. Tito, hindi ko po talaga alam kung paano ko sasabihin. Natatakot po ako. Hindi ko alam kung ano mangyayari kapag sinabi ko.
Parang may bumabalik sa akin sa tuwing naiisip ko ang mga bagay na yon. Laura, makinig ka sa amin. Mas nakakatakot kung patuloy mo itatago ang lahat. Nakikita namin kung paano ka nahihirapan. Hindi ka namin huhusgahan. Gusto lang naming maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Laura, hindi ka namin pinipilit magsalita. Pero ikaw mismo nakakaranas ng hirap. Kung gusto mong matapos to, kailangan mong harapin kung ano man ang iniiwasan mo. Hindi ko po kaya. Parang mas lalo ako nasasaktan kapag sinusubukan kong sabihin. Parang may pumipigil po sa akin. Tahimik ang ilang segundo. Walang gustong magsalita agad. Ngunit ngayon, malinaw na sa lahat na hindi na ito basta sakit lang. May koneksyon ang lahat sa mga hindi sinasabi ni Laura. Kinabukasan, mas lalong nanghina si Laura. Hindi na siya halos makatayo at mas madalas na siyang nakahiga. Hindi na siya katulad ng dati na kayang kontrolin ang emosyon at kilos. Ngayon, lantad na ang hirap niya. Si Marisa ay halos hindi na umaalis sa tabi niya, habang si Noel, seryoso na sa bawat galaw. Tahimik pa rin naman si Milagros. Subalit mas malinaw na ang tingin niya kay Laura na hindi na lang may pagdududa, kundi parang alam na niya ang totoo. Laura, kahit konting sabaw lang, subukan mo. Hindi ka pwedeng manatiling ganyan. Kailangan mong lumakas kahit papano. Hindi ko po kaya. Kahit amoy pa lang parang nasusuka na ako. Parang may sumasakit agad sa loob ng katawan ko. Laura, may iba pa bang nangyari bago ito nagsimula? Hindi ko po maalala. Parang bigla na lang pero parang may connection po. Hindi ko lang masabi. Hindi mo maalala o ayaw mong maalala? Hindi po. Hindi ganon. Nahihirapan lang po talaga ako. Laura, hindi ka namin pinipilit. Pero hindi ka rin namin pwedeng pabayaan sa ganitong sitwasyon. Napahawak si Laura sa tiyan niya at muling napangiwi. Hindi na itutulad ng dati na kaya niyang pigilan. Halos mapaluha na siya sa sakit. Ang sakit. Parang mas lumalala. Parang may pinapaalala sa akin. Anong pinapaalala, Laura? Sabihin mo lang, dahan-dahan. Hindi ko po kaya. Hindi ko po kayang sabihin. Hindi mo kaya o ayaw mo? Tita, please po. Sobrang sakit po talaga. Mila, sandali lang. Hayaan muna natin siya. Kayong bahala. Pero hindi matatapos to kung puro takot lang ang paiiralin. Tahimik na napatingin si Laura kay Milagros. Sa unang pagkakataon, hindi na awa ang nangingibabaw sa mukha niya kundi takot na totoo. Kinahapunan, mas naging malinaw ang pattern. Tuwing may tanong tungkol sa mga nangyari sa bahay, lalo siyang nasasaktan. Tuwing umiiwas siya sa sagot, lalo siyang napapangiwi. Hindi na ito maitatago. Laura, hindi na ito coincidence lang. Kailangan mo nang tanggapin na may kinalaman ng mga tinatago mo sa nararamdaman mo ngayon. Alam ko po. Nararamdaman ko rin. Pero hindi ko pa rin kayang sabihin ang buo. Hindi mo kailangan sabihin lahat agad. Kahit isa lang, simulan mo sa totoo. Hindi ko po sinasadya. Yun lang ang masasabi ko. Anong hindi mo sinasadya? Yung mga nangyari dito sa bahay. Anong nangyari? Hindi ko po kayang ituloy. Aray ko, ang sakit. Bigla siyang napahawak sa tiyan at napahiga sa sakit. Tahimik ulit ang lahat. Ngunit ngayon, hindi na kailangan ng paliwanag. May malinaw ng direksyon ang lahat. Kinagabihan, mas tahimik ang bahay. Subalit hindi ito katahimikan ng kapayapaan kundi katahimikan ng paghihintay. Si Laura, nakaupo na ngayon. Pawis na pawis siya at nanginginig ang mga kamay. At halatang pagod na hindi lang sa sakit kundi sa itinatago niya. Tita, tito, hindi ko na po kaya. Parang may pumipilipit na talaga sa akin eh. Hindi ko na kayang itago.
Sabihin mo na, Laura. Nandito kami. Kahit ano pa yan, mas mabuti nang lumabas ang totoo. Wala ka ng ibang kalaban kundi ang sarili mo, Laura. Natakot po ako. Natakot ako na mawala ng atensyon. Natakot ako na maging wala ulit. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kaya, gumawa ako ng mga bagay na hindi ko na dapat ginawa. Anong mga bagay, Laura? Hindi ko pa kayang sabihin lahat pero hindi po totoo lahat ng pinakita ko sa inyo. Natahimik ang lahat at walang nagsalita. Doon nagsimulang tuluyang mabasag ang katahimikan. Sa gabing yon, hindi pa buo ang katotohanan subalit sapat na para malaman ng lahat na mali ang paniniwala nila mula pa ng simula. At sa unang pagkakataon, si Laura hindi na mukhang biktima, kundi isang taong malapit ng harapin ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Laura, hindi na sapat yung kalahati lang ang sinasabi mo. Kung sinimulan mo nang ilabas ang totoo, panindigan mo na. Hindi lang ito tungkol sa nararamdaman mo ngayon, kundi sa lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. Hindi ka namin tutulungan kung ikaw mismo patuloy na nagtatago. Tito, hindi ko na po talaga kayang itago. Pero natatakot pa rin po ako. Natatakot ako sa magiging tingin niyo sa akin kapag narinig niyo ang lahat. Natatakot ako na tuluyan na akong mawala ng lugar sa pamilyang to. Laura, mas nawawala ang isang tao kapag patuloy siya nagsisinungaling. Kung may natitira ka pang gustong iligtas, yun ay ang sarili mo. Hindi mo na kailangan magpanggap ngayon. Hindi ka namin kailangan kaawaan, Laura. Ang kailangan namin ang totoo. Kung kaya mong sirain ang pagkatao ko sa harap ng iba, kaya mo ring panindigan ngayon ang ginawa mo. Opo, handa na po ako magsabi. Kahit masakit, kahit mapahiya ako. Tahimik ang buong sala. Walang gumagalaw. Walang sumisingit. Ramdam ang bigat ng sandali. Si Laura, nanginginig subalit hindi na siya umaatras. Sa unang pagkakataon, hindi na siya umaarte. Totoo na ang lahat. Kinagabihan, nakaupo silang lahat sa sala. Hindi na ito tulad ng dati na may kanya-kanyang iniisip. Ngayon, iisa ang hinihintay nila, ang buong katotohanan. Si Laura, nakatingin sa sahig ngunit pilit niyang inaangat ang sarili niyang boses. Yung pitaka po na nawala, ako ang kumuha nun. Hindi ko po kinuha para gamitin. Tinago ko lang para isipin na may mali sa bahay. Para po magkaroon ng gulo. Ibig mo sabihin, sinadya mong magdulot ng duda sa loob ng bahay? Opo, hindi lang po yun. Pati yung pouch ni Tita Marisa. Ako rin po ang nagtanggal. Nilagay ko lang sa ilalim ng kama para hindi agad makita. Laura, bakit mo nagawa yun? Ano bang gusto mo mangyari? Gusto ko po na ako ang kaawaan nyo. Na ako ang kampihan nyo. Na ako ang maging sentro. Eh, yung mga pasa, Laura. Ako rin po. Sinasadya kong tamaan ng sarili ko. Minsan pinipisil ko. Minsan sinasaktan ko ng sobrang sarili ko para magmukhang may gumagawa nun sa akin. Natahimik ang lahat. Mas mabigat na katahimikan. Hindi na ito hinala. Hindi na ito pagdududa. Kundi katotohanan na. Laura, alam mo ba kung gaano kabigat ang ginawa mo? Hindi lang ito simpleng pagpapapansin. Sinira mo ang tiwala namin. Pinagduda mo kami sa sarili naming pamilya. At higit sa lahat, inilagay mo si Mila sa sitwasyon na siyang mukhang nananakit kahit wala siyang ginagawa. Naiintindihan mo ba kung gaano kasakit yon? Ngayon ko lang po talaga naiintindihan. Nung ako na nahihirapan. Nung hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Hindi mo ba naisip yan kahit isang beses? Kahit nung nakikita mo na unti-unti akong nawawala ng kakampi sa sarili kong bahay? Laura, ako ang nag-alaga sa iyo simula nang mamatay ang nanay mo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit mo yun nagawa sa akin. Naisip ko po pero
Mas pinili kong ipagpatuloy kasi natatakot ako na bumalik sa pagiging wala. Simula nung nawala ang mga magulang ko, pakiramdam ko po lagi akong kulang. Kahit anong gawin ko parang hindi sapat. Kaya gumawa po ako ng paraan para mapansin. Pero maling paraan ang pinili mo. Opo, at ngayon ko lang po nararamdaman kung gaano kabigat ang kapalit. Natahimik si Milagros. Hindi siya sumagot agad. Nakatingin lang siya kay Laura na hindi galit at hindi awa ang nararamdaman, kundi pagod na matagal nang kinikimkim. Alam mo, Laura, hindi ako galit dahil sa ginawa mo. Galit ako dahil pinili mong gawin yon kahit alam mong mali. Hindi ka na bata na walang alam. Alam mo ang tama at mali. Tita, patawad po. Kahit anong gawin ko, hindi ko na maibabalikan na sira ko. Hindi talaga. At hindi rin tumatatapos sa isang sorry lang. Napatingin sina Noel at Marisa kay Milagros. Ramdam nila na hindi pa ito tapos. Hindi pa ito ang dulo. Mila, ano pa ang gusto mo mangyari? Hindi ako ang dapat magdesisyon agad. Siya ang gumawa. Siya ang dapat magpatunay na kaya niya magbago. Laura, hindi sapat ang pag-amin. Kailangan mong panindigan ang pagbabago. Hindi lang ngayon, kundi dapat araw-araw. Opo, handa po kong harapin. Kahit gaano kahirap. Ngayon, hindi na ito tulad ng dati. May katotohanan na, ngunit wala pang kapatawaran. Kinagabihan, kanya-kanya silang tahimik lang. Walang nagtatalo. Walang nagtaas ng boses. Ngunit malinaw na hindi pa tapos ang lahat. Ang pag-amin, simula pa lamang. Sa unang pagkakataon, si Laura ay hindi na nagtatago. Subalit kailangan na niyang harapin ang lahat ng kanyang ginawa. Kinabukasan, Mila, buong gabi ako nag-isip. Hindi madaling tanggapin ang nangyari. Hindi lang dahil sa kasinungalingan ni Laura, kundi dahil sa sarili ko rin. Nandito ko, nakita ko ang lahat, pero mas pinili kong magduda kaysa magtiwala sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko babawiin yun. Hindi na kailangan ng pagbawi sa salita, Noel. Ang importante, nakita niyo ng totoo. Mas masakit sana kung hanggang dulo hindi pa rin lumabas ang lahat. Hindi ko hiniling na mangyari ito. Pero kung ito lang ang paraan para luminaw ang lahat, tatanggapin ko. Mila, patawad. Hindi ko rin naisip na kaya palang gawin ni Laura ang ganito. Nakita ko siya na mahina, umiiyak at natakot ako para sa kanya. Hindi ko nakita na may sinasaktan na pala siyang iba. Mas pinili kong paniwalaan ang emosyon kesa ang katotohanan. Tita, Tito, Tita Marisa, wala po akong may pagmamalaki sa ginawa ko. Alam ko na kahit ilang beses pa akong humingi ng tawad, hindi sapat yun. Hindi ko rin inaasahan na mapapatawad niyo agad ako. Ang kaya ko lang pong gawin ngayon, tanggapin ang lahat ng consequence. Hindi madali ang ginawa mo, Laura. Hindi lang ito simpleng pagkakamali. Sinira mo ang tiwala namin. At ang tiwala, hindi basta-basta na ibabalik. Kailangan mong maintindihan na hindi ito matatapos sa pag-amin lang. tahimik ang umaga sa bahay. Walang sigawan, walang drama. Ngunit mas mabigat ang pakiramdam kaysa dati. Hindi dahil sa gulo, kundi dahil sa realidad. Sa unang pagkakataon, lahat malinaw na. Kinabukasan, maagang nagising si Milagros. Tulad ng dati, siya ang unang gumalaw sa bahay. Ngunit may kakaiba na ngayon. Hindi na siya nagmamadali. Hindi na siya nag-iisip kung ano ang sasabihin ng iba. Tahimik lang siya, ngunit buo ang loob. Laura, kailangan natin mag-usap. Hindi bilang magkaaway, kundi bilang magkasama sa iisang bahay. Hindi pwedeng matapos ito na parang wala lang nangyari. Kailangan nating maglatag ng malinaw kung ano ang susunod. Opo, tita. Handa po akong makinig. Alam ko na wala na akong karapatang magreklamo. Kung ano man ang sabihin niyo, tatanggapin ko.
Hindi kita palalayasin. Hindi dahil sa naaawa ko sa'yo, kundi dahil sa responsibilidad ko pa rin kung ano mangyayari sa'yo. Pero hindi na tulad ng dati. Hindi na pwedeng maging ganito ulit. Naiintindihan ko po at hindi ko na po uulitin. Hindi ko na kayang bumalik sa ganong ugali. Hindi sapat ang hindi ko na uulitin. Kailangan mong patunayan. Sa gawa, hindi sa salita. Simula ngayon, may hangganan na. May respeto. At higit sa lahat, may katotohanan na. Opo, susubukan ko pong baguhin ang sarili ko. Kahit alam kong mahirap. Tahimik si Noel at Marisa habang pinanonood ang dalawa. Hindi na sila sumisingit. Alam nila na hindi na ito usapan ng iba. Ito ay sa pagitan na ni Milagros at Laura. Mila, hindi man namin kayang burahin ang nangyari. Nandito kami para ayusin ang nasira. Hindi kami aalis na parang wala nangyari. Pero hindi rin kami makikialam kung paano mo haharapin ito. Nire-respeto namin kung ano ang desisyon mo. Saka Laura, sana maintindihan mo na hindi lahat ng taong naaawa sa'yo, kakampi mo. Minsan, yung taong tahimik na nasasaktan ng siyang tunay na nagmamalasakit. Sana matutunan mong makita ang pagkakaiba. Opo, ngayon ko lang po talaga naiintindihan ng lahat. Hindi pala lahat ng atensyon pagmamahal. At hindi pala lahat ng katahimikan kawalan ng pakialam. Kinahapunan, unti-unting bumalik sa normal ang bahay. Hindi perpekto, hindi masaya, ngunit maayos. Si Laura, tumutulong na sa gawaing bahay nang hindi na inuutusan. Hindi na siya nagpapanggap na mahina. Tahimik lang ngunit totoo na. Si Milagros, hindi na rin tulad ng dati na puro pag-intindi. Ngayon, may malinaw ng distansya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil yun ang nararapat. Tita, pwede po ba akong magpasalamat? Kahit alam kong kulang yun. Salamat po kasi hindi niyo ako pinabayaan kahit hindi ko na po deserve to. Huwag ka magpasalamat agad. Gawin mo muna ang tama. Ang pasasalamat, nakikita sa pagbabago, hindi sa salita. Opo, gagawin ko po. Kinagabihan, tahimik ang bahay. Ngunit ngayon, ibang katahimikan na. Hindi na puno ng duda. Hindi na puno ng takot. Kundi puno ng katotohanan kahit masakit. Sa loob ng mga sumunod na araw, tuluyan nang nawala ang nararamdaman ni Laura. Wala nang sakit ng tiyan. Wala nang panghihina. Wala nang pag-arte. Dahil wala na siyang itinatago. Sa huli, natutunan nilang lahat na hindi lahat ng umiiyak ay biktima. Hindi lahat ng tahimik, yun ang may kasalanan. At hindi lahat ng pagmamahal nakikita sa awa kundi sa katotohanang handang ilabas kahit masakit. At si Laura, hindi na pa-victim, kundi isang taong nagsimulang matutong maging totoo. Ang katotohanan, kahit pilit mong ibaon, kusang lalabas kapag hindi na kayang panindigan ng konsensya. Ang taong sanay sa pagpapanggap, darating sa puntong mapapagod sa sarili niyang kasinungalingan. At ang pagkakamali, kapag inulit ng inulit, hindi na kahinaan kundi pagpili. Sa huli, hindi awa ang magliligtas sa tao, kundi ang tapang na harapin ang sariling mali at baguhin ito. Wakas! Salamat sa pakikinig nyo ha. Paki-like, comment, share, and subscribe na rin mga ka-DC. Malaking tulong yan para sa channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung character ko na paborito nyo sa mga binusesan ko. Eto sila sa anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila.
Tapos i-comment nyo kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon. Pag napili ko ang comment mo, isha-shoutout kita sa next story natin gamit ang character kong napili mo. Tulad nito si Piccolo muna ako. Shoutout kina Jasmine Vicente, Mirna Alfaro, Celia Tolentino, Kim Bara at Rose. Maraming salamat sa pakikinig nyo. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat!